pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Jeremias 17:5-8. Ganito ang sabi ng Panginoon: Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao, at ginagawang kalakasan ang laman, at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilag, at hindi makakakita ng anumang mabuting darating. Siya'y maninirahan sa mga tuyong dako sa ilang, sa lupang maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis, at hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa, at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Sa Diyos magtiwala. Ang pagtitiwala sa tao at sa sarili ay pagtitiwala sa laman. Sinasabi sa atin ng Diyos na sa Kanya tayo magtiwala at umasa. Ibinigay niya ang Kanyang anak na namatay para sa ating kasalanan at Kanyang muling binuhay at iniluklok sa Kanyang kanan sa langit upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay niya ang Espiritu Santo na ngayon ay nananahan sa atin. Kung tayo ay namumuhay ayon sa laman, tayo ay mamamatay. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay pinapatay natin ang mga gawa ng laman, tayo ay mabubuhay. Tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil mga anak, tayo ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Magalak sa Diyos. Ang nagagalak sa Diyos ay nagagalak sa kanyang salita. Ang kanyang pinagbubulay-bulayan araw at gabi ay ang salita ng Diyos. Sa paraang ito siya nakikisama sa Ama at sa Anak, ang buhay na salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nasa Kanya ang buhay ni Kristong muling nabuhay, kaya't ang Kanyang buhay ay ang buhay na walang hanggan na nasa kay Kristo at ang kasaganaan nito. Unang Korinto 15:1-4. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas, kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Mabubuhay rin tayo. Si Kristo ay namatay, muling nabuhay, at siya ay magbabalik. Sinabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit makikita ninyo ako. Sapagat ako'y nabubuhay ay mabubuhay rin kayo.
Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ituon natin ang ating isip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat tayo'y namatay na at ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na ating buhay ay nahayag, ay mahahayag rin tayo kasama niya sa kaluwalhatian. Lukas 6:20-23. Tumingin si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong tumatangis ngayon sapagkat kayo'y tatawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao, kung kayo'y layuan at kayo'y alipustain, at itakwil ang inyong pangalan na tila masama dahil sa anak ng tao. Magala kayo sa araw na iyon at lumukso kayo sa tuwa, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta." Ang ibinibigay ng Diyos. Ang ibinibigay sa atin ng Diyos ay ang katugunan sa ating tunay na pangangailangang espiritual at material. Ibinibigay niya sa atin ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang pag-ibig at ang pakikisama ng kanyang banal na Espiritu. Ito ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. Bagaman siya'y mayaman, siya ay naging dukha para sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan, tayo ay maging mayaman. Ang pag-ibig ng Diyos na nagbigay sa atin ng kanyang anak ay ibinuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang pakikisama sa Espiritu Santo ay pakikibahagi sa Kanya dahil ang nakikisama sa Panginoon ay nagiging isang espiritu na kasama niya. Ang mapapalad. Wala tayong higit na pangangailangan kundi ang Diyos mismo. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya." Ang Diyos ay nananahan sa atin dahil tinanggap natin at sinampalatayaan si Jesus na kanyang anak. Dahil si Jesus ay nasa Ama at tayo ay nasa kay Jesus, tayo rin ay nasa Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo ay mapapalad dahil nasa atin ang kaharian ng Diyos. Tayo ay kanyang binubusog, pinagagalak, at kahit kinapopuotan ng mga tao dahil kay Kristo, ay kinalulugdan at ginagantimpalaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus
namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.